Hello guys, so ito ano lang to, random lang tong video ko kasi gusto ko lang ipakita sa inyo yung ginawa ko dito. Ayan, puno na to. Yan, puro white pots na siya and hindi siya perfect na purples kasi meron doon na na big pot ng cobblestone, tawag mo dito, cobblestone, elfstone and snow peach din yan. Then ito, meron tayong lavender scallop. Ito yung Indonesian lavender scallops. And ito yung lavender scallops. Ayun, nagpipink na siya. Malabas na yung color niya. And then ito, ayan, malabas na yung pups nung kinat natin sa kanya. Before ako magbakasyon, kinat ko to. So, ayan, lumalabas na. And then ito, puno na yung peach natin. Dinagdagan ko siya ng peach, yung mga nasa peach, yung mga peach natin na nasa maliit na pot, ito nilagay ko na dito. Ayan yung kauna-unahan kong peach na pinutol na, ayan, hindi lumalaki yung yung pops, kaya ayan nilagay ko dyan. So ayan na siya, nilagay ko na dyan para mabuo na yan dahil kulang na din ako sa peach and murasaki. Parang kasing nasasayangan ako if irerepat ko pa tong malaking murasaki na to at saka yung murasaki na maliit na yun. Na sila dyan. Parang at home na sila dyan. Ayoko na silang galawin. Kaya naman, nirepat ko na lang yung Bianca at saka Missing You. So, guys, magkamukha lang talaga sila. Ito si Bianca, nandito si Missing You. Ito ko sila nilagay. Total ka-color lang din naman nila si Peach at saka si Murasaki. Nilagay ko na lang sila dyan. So, ito si Missing You. Ayan, nagpa-flower na din siya. And ito naman si Bianca. Ayan, pa-flower na din siya. Ayan yung flower ni Bianca. Ayan, wait lang. Mag-focus ng cam natin. Ayan, yung flower ni Bianca. And then guys, ayun, si Bianca din yun nando dun sa taas. Wait lang, try ko ipakita sa inyo. Dapat irerepat ko din to pag sasama-samahin ko yung Bianca. Pero kasi sayang, ang lalaki na ng pops. Ayan ayan. Ang lalaki na ng propagation sa kanya. Ito yung Bianca natin from Igor's na naglagas. Then yan, nilagay ko dyan, pinabayaan ko dyan. And then ayan, dyan ko na tinatapon yung mga leaves niya and then nagpropa siya. So ayan, ang ganda niya dyan. And then dyan din ko nilagay yung isang super bomb. Then nandiyan yung ating laging nagkakaroon na scale na Daydream. Pero konti na lang yung scale niya nung nilagay ko siya dyan. Then may propagation tayo ng Purple Delight. And nilipat ko yung dalawang super bomb natin na galing dito sa pot na to. Yan, pinalitan ko na ng pot si silver bomb. At saka yung isang variegated super bomb, pinalitan ko na din ng pot. Sa gantong pot kasi sila nakalagay sa maliit. Ito sa maliit. Ito sa malaki pero ginawa ko na siyang plastic. Yan, yung super bomb na nandiyan dyan, yung malaki yung galing kay Ma'am Herlet's. Yung nagsama ko na dito. Ayan, sa isang malaking pot. Ay, hindi pala to. Ayan, nasa isang malaking pot na siya. Ayan, super lush na siya. Yun yung ginawa ko dito nung isang araw, kaya pagod na pagod ako. Yung nagripat din ako ng mga cactus from Erda kay Beswang. Ayan, nirapat ko din sila kaya naubos talaga yung lupa ko guys. And then ano pa ba, ayan, nito niripat ko na din yung mga gymnos natin. Pinaltan ko na ng mas malaking pot, if I'm not mistaken nasa 4 inch to 4.5 yung taas. Ayan, niripat ko na, though may mga naiwan pa. Ayan, kasi 12 pieces lang ata yung nabili ko. And then yung mga tira-tira ko, yan, bala ko silang palitan lahat ng ganto. Ang problema ko, wala na akong rack guys. Wala na akong lalagyan. Kasi may mga pa ako, malalaki pa akong crested na gymno na nandito and nasa malaking sila. So, ayun na nga, nawala ako.
Ayan. Ano nga sinasabi ko? Ayan, andi dito yung mga crested natin na gym, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alam ko meron pa dun sa loob ng rack. Pero ito yung malalaki ko. Ito yung pinakamalaki. Ayan. Nabili ko doon ng 700. Siguro may isang taon na to sa akin. Ayan nga, nagkaskar siya. Naiwan ko siya sa sa maaraw nung bago pa lang siya. Ayan, nandiyan siya. Super ganda niyan. And then ito, ang lalaki na. Nabili ko to mga parang lang, sinlaki lang ng 5 piso. So ayan, malalaki na sila. Ito maraming head. Ayan. Yan ito, yung isa natin crested. Ang ganda-ganda. Ito to? From Thailand to. From Caitlin's to. Ayan. Yung babago pa lang ako nagugusto sa ganito. Gusto ko kasi nun, nag-crave kasi ako nun dati sa mga crested. Kaya naparami din ako ng bili. Then ito pa yung isa natin. Ayan. So nandiyo dyan yung ating mga keylines. Yan. Yan, and then nandito yung iba nating propagation. Dadagdagan ko pa to guys. Ayan, andyan yung mga tools ko. Kasi nag-aayos ako dito kanina. And then ito yung mga pops ng melon natin. Ano to? From seeds. Ganito pala siya. Ayan, then ito. Missing you din to. Propagation na missing you. True leaves din yan. Yan, then yung ating oxtang. And then ayan, dito ko nilagay yung mga Santa Rita natin guys. Guys, ilang beses akong tinik ng Santa Rita natin as in. Kailangan pantsaniin kasi ang ninipis ng ng tinik niya. Ang sakit. Yan itong pad na to. Pinagdalawa ko, pinut. Nandito itong pad na to, nandito siya nakakapit. So tinanggal ko para maging dalawa sila. Ayan, may 4 na pads tayo ng Santa Rita. Ayan. So yan, puno na to. Ito na lang talaga yung space, pero hindi natin alam, baka magdagdag pa tayo. Ayan. Ngayon kasi parang cactus ngayon yung nagugustuhan kong bilhin. Ewan ko. Ayun. Tapos ito, random lang. And again guys, may nagtanong pala ng care tips nitong Prolifica. Actually, ano ko ba sasabihin? Minsan na-overwater ko din to, pero guys, at saka kasi mabilis siya matuyo. Ayan, so nilalagay ko lang siya talaga sa mahangin. And then ngayon, dahil nag-overwater nga ako sa kanya, once a week ko na lang siya dinidiligan. And then, pinagkakat ko yan. Tapos, itinanim ko ulit. Ayan, so ayan, dyan ko na siya nilagay. Pinagkakat ko yung head, then tinanim ko ulit. Nilagyan ko ng lupa. Ayan o. Panat yung likod. So, yun lang yung ko sa Prolifica. Medyo alalay tayo sa pagdidilig ko sa kanya kasi madali din siya ma-overwater pero madali din siyang matuyo. Kaya lagay nyo siya sa mahangin na area. Ganun kasi ako pagka ganun yung situation ng plants ko. Pag na-overwater ko, nilalagay ko lang siya sa mahangin. And hindi ko siya nilalagay sa maaraw guys. Sa mahangin na area lang. Tapos intayin ko siya matuyo. Saka ko siya ilalagay sa maaraw. And gaya nito, ayan o. Ito nung una na-overwater ko din. Tapos pinabayaan ko lang. Hindi ko siya dinilig. Pinabayaan ko lang. So ngayon, okay na siya. Yan. Ayun pa yung isa. Napanot yan kasi natutuyo. Tapos nag-aamag. So, pero pinabayaan ko siya. Tiniis ko siyang nag-aamag. Basta nilagay ko lang siya sa mahangin. Kailangan talaga mahangin. Napakalaking factor ng hangin sa mga alaga natin guys. Kaya, pansin nyo, yung mga yung arrangement ko, hindi sila pantay-pantay, naka-level sila. Ayan, kasi pagka pinagpantay-pantay nyo yan, makukulob sila, hindi sila mahanginan, and mahihirapan huminga yung mga leaves nila. Gaya nito, super kumpol na yan. Ayan, so, pwede siyang ma-stem rot. Kaya ang ginagawa ko, para iiwasan yung stem rot, dito ako nagdidilig sa kanila, sa soil. Hindi ako nagdidilig dito. Kung madidiligan ko man sila dyan sa mga rosette nila, minimake sure ko na ipapuff ko agad sila. Yung ginaganon ko agad ng tinatanggalan ko sila ng mga tubig sa rosette. Ganun yung gawin nyo. Dito naman sa area ko mahangin, kaya wala akong problema sa hangin. Ayan. Wala akong problema sa hangin, kaya hindi din sila lapitin ng fungus. Yun nga lang, medyo
minsan nagkakaroon sila ng mealybugs. Kasi ayan o, gaya niyan. Katabi sila ng houseplant. Gaya dun. May San Francisco dun. Napaka paborito ng mealybugs yung yung San Francisco. Kaya lagi ko siyang tinitignan. Ayan, medyo mainit na guys. Ayan. So ayan o. Tignan nyo to. Kahit kumpulan sila dito, naka-level pa rin yung mga pots ko. Hindi ko pinagpapantay-pantay. Pagka ganyan, gaya nito, nilalagyan ko sila ng patungan na ganyan para umangat sila. Hindi sila pumantay sa mga plants na nasa harapan nila. So, yun yung isang tip ko sa inyo. Kung mag-aalaga kayo ng succulent, yung airflow ng mga alaga nyo. Ayan. And, pakita ko din sa inyo yung nasa rack ko. Ayan o, mga nakaangat din yung nasa likod. Yan. Pero dito, yung sa nasa rack ko yan, yan yung mga nagkakaroon ng mealybugs. Asa na nga ako? Ang ingay kasi nung gansa, hinabol ng bata. So, ayan, sinabi ko, yan, kailangan naka-level sila. Hindi sila lahat magkaka-level. Ayan o. Tignan nyo, ito nilagyan ko ng patungan para nakaangat sila. Then yung mga nasa likod, may mataas din sila na doon patungan. Hindi sila naka-level. Para pataas silang ganun. Para lahat sila mahanginan. Though yung part na yan, yung mga echeveria na yan, paborito yan ng mealybugs. Sila yung nagkakaroon ng mealybugs. Kaya lagi ko din silang sinecheck. Lalo na yung mga ilalim ng nila, ng tawag mo dito, ng mga dahon nila. So, ayan. Dito pa. Ayan o. Gaya nito, naka-level din yung mga pots ko. Hindi magkakasay sila. Ito yung mababa. Then, sumunod na size. And then, yan. Ganyan. Ayan. Oh, hindi sila pantay-pantay. Yan. Isa pang example is ito. Ayan. Ayan guys. Yan na lang yung space ko dyan. Pero may balak kasi ako dyan. Gusto kong bumili ng spiralis. Tapos ilalagay ko dun sa likod. Tapos ito, iaabante ko dito. Ayan. O, diba? May naiisip na akong gagawin sa kanila. Pero kasi naghahanap ako ng spiralis, guys. Yun yung cactus na na mahaba. Tapos paikot. Ang ganda nun. Pero naghahanap kasi ako na medyo maliit and mura. Rare ata kasi siya kaya ang mahal. And then super hahaba. True LBC lang ako. Kung may nag-JNT sana sa kanila, mas maganda. So, ayan. Dito naman, aayusin ko pa to. Iaangat ko din yung mga nasa likod. Yan. Mahangin naman kasi dito. Yan, sobrang dami ng houseplant ni mama. Ayan, kaya hindi sila nagkukulang sa hangin. Ito, so far, lagi may nangangain sa rose ni mama. Pero hindi naman sila tumatawid sa ko. Sa succulent ko. Ayan. Nisprayan ko to ng 7 eh. Tapos after ko sprayan na, naubos yung dahon. Pinagalitan ako ni mama. Pero yan, okay na ulit siya. Nagdadahon na ulit siya. So, yun lang guys, yung may share ko, yung kahalagahan ng airflow sa inyong mga succulent. Yun lang masasabi ko, super laki talaga ng contribution ng airflow sa mga succulents natin. Ayan. So, yun lang guys. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo. Bye!